No Kawhi, no problem. Nakuha ng Win Angeles Clippers yung Game 1 kontra dito sa Dallas Mavericks. 28 points at 8 assists para kay James Harden. Kasunod nun si Zubac, 20 points at 15 rebounds. Si Paul George naman, 22 points. Ang Clippers doon nagkaroon ng late run ng first quarter kaya lumamang sila 34-22. Ang naging glitch ng Dallas doon yung second quarter. Nakascore lang sila ng 8 points samantalang yung Clippers naka 22 points na. 56-30 sa first half. Yung 8 points na ginawa ng Dallas ang pinakamababa sa kanilang franchise. Yung defense din ng Clippers kay Kyrie at kay Luka, double team, nagkakaroon ng mismatch sa ilalim pero hindi nagagamit ng Dallas. Si Westbrook naging primary defender din kay Kyrie, naging effective naman sa game. Meron 31 points si Kyrie, naka 20 points pa siya noong third quarter nang walang mintis. Kaya naging intense pa nun si Kyrie. Nasa 33 points at 13 rebounds naman si Luka. May combine sila na 44 attempts sa total na 80 attempts ng Dallas. Parang chess game kasi nangyari sa Dallas, yung chess sa inuman. Kasi tira ni Kyrie, tira ni Luka. Ganun na nangyari sa first half. Naka-adjust sila nung second half na. Na-maintain naman ng Clippers yung lamang. So parang mali pala yung statement ko kanina na parang chess sa inuman si Luka at si Kyrie. Yung shot mo, shot ko. At parang mapapashot na lang din ako mamaya. Ito yung sinabi ni Richard Jefferson sa game na kapag wala ang bola kay Luka or kay Kyrie, sila pa rin yung hahanapin ng kanilang mga ka-teammate para naging baguhan yung Dallas sa playoffs nung first 2 quarter. So sa malamang ganoon naman talaga kasi nga sila yung mga superstar ng Dallas. Pero iba kasi kapag nasa Clippers, kapag pinasa ni Harden may lisensya agad yung ka-teammate niyang tumira. Hindi na sila basta hahanapin nun. Lamang pa sa free throws ang Dallas, 25-33 kontra sa 11-13 ng Clippers. Pero yung LA naman lamang ng malaki pagdating sa 3-point shooting, 18-10 sa field goal made. May combine pa doon si Harden at si Paul George na 10 out of 23 mula sa 3-point area. Yung adjustment ng Dallas, ibalik yung katulad ng game nila nung nakaraan sa regular season. Iba kasi yung nangyari talaga sa first 2 quarter. Yung adjustment nga lang na yon may iba kung maglalaro si Kawhi sa game 2. Dahil umi-score na si PG at si Harden na may kasama pang Zubac, yung defense kay Luka at Kyrie ang may iba kung merong Kawhi doon na maglalaro. Si Kawhi almost 4 weeks nang wala sa lineup ng Clippers. Bago pa lang yung game 1, parang alam na ni PG na walang Kawhi doon. Sa comment pa lang niya ang sinabing hindi sigurado kung makakalaro si Kawhi sa series versus Dallas. Ang sinabi naman ni Coach Tyronn Lue na ka-day-to-day status si Kawhi ngayon. Sa ganong kasing status, pwedeng maglaro agad ang isang player sa susunod na game. Pwede ring hindi. Yung namamagang kanang tuhod ni Kawhi, ito yung nagkaroon ng ACL at torn meniscus injury. Ang sinabi doon, doubt nang makakalaro si Kawhi sa first round. Hindi pa kasi siya clear sa full practice na merong contact. Nagpa-practice si Kawhi pero individual shooting. Hindi pa siya sinasama sa full contact practice ng Clippers. Walang timetable ang binigay sa kanya. Base din kay Coach Tyronn Lue, progressing pa lang ang nilalagay niyang status doon. Sa Game 2 ng Dallas at Clippers, mangyayari agad yon sa April 24. Makakalaro si Kawhi sa playoffs oras na bigyan siya ng Clippers ng clearance para sa full contact practice. Dahil sa ganong status na hindi nagpa-practice yung player sa full contact, hindi lang basta namamaga ang tuhod dun. Pero at least sa Clippers, meron pang naiwang Harden. Hindi katulad dati na kapag na-injured si Kawhi, may iwan na lang si Paul George. Kapag na-injured pa si Paul George, wala nang may iwang star player sa Clippers.